mao gyapon, God is faithful. God is faithful. So God is faithful, no? So sa atong nga pagsugod pray ta check sa atong kagalingon. Isa na kabutang if necessary na something to confess, tapos pasalamat sa Ginoo as in everything, give thanks unto the Lord. Then pagkahumana na pagampo ko ang group prayer. Okay, let's pray. Sa imo lang nga Amahan, salamat kayo sa mga higayon karon. Mas papadayon kayo sa pagtuon sa mga pulong dugang of keeping on moving on to be like Christ. Ang isa po kaputang Father, we're praying sa teaching ministry kang confirmation of God the Holy Spirit as our divine teacher. Usa po praying of giving us spiritual understanding, spiritual IQ, Ginoo, nga sa pagsapot, Ginoo, in comprehending sa imo mga pagtulunan sa mga kamaturan. Nga sa din, Ginoo, nga maghatag Ginoo kaligon sa mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Tanan sa imong grasya, sa imong pamagin na dangop tangi pasalamatan. Tanan sa imong ginasalig, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay, so isa ka butang nga una sa atong pagtuon nga ang Dios is matutom jud to forgive our sins. Kay siyempre remember nga dito sa cross 30 AD, no? So masamap sa atong nga mind, si Jesus Christ paid it all. Meaning to say nga paid in full ang atong mga sala. Mao nga ang salvation is by faith alone in Christ alone. May alone na siya tungod kay wala na uban pamagi ang tao ma-save. Kay kana siya by faith is in singular form. So wala na something pa good works, no, dili of earning, sa atong kagalingon nga unsa nga pamagi, walay butang na kun dili by faith lang in Christ. Kay siyempre by faith pasabot nga ang object of your faith is the Lord Jesus Christ, nga mao ang salvation, nothing else. So sa to pa walay good works in us sa unsa mga earning ang mga makatag og satisfaction sa Dios. Mo nang 1 John 2 nga God was appreciated, no, meaning to say nga ang God the Father was satisfied sa pagbayad ni Jesus Christ ang ato ang mga sala. So dili ato ang good works nga to be saved nga asa nga i-present sa God the Father, kung dili ang good works ni Jesus Christ amo ang asa nga God the Father was satisfied. So sa to ang good works wala jud. Mao na nga the object of our faith, mao ang salvation. So nakakatuon po ta nga God is faithful to keep us safe even though we are faithless, meaning to say nga but pasabot nga appeal ni si Paul, appeal pod si Timothy. So in plurality nga sa mga Christians, na-address niya sa mga Christians, even though nga kita is unfaithful, morning faithless, so sa mga translation is unfaithful, he remains faithful. Ang Diyos remains faithful, for he cannot deny himself of keeping us safe. Kay meaning to say nga ang salvation is forever. So sa atong pong Christian life, God is faithful to deliver us from or through temptation. So walay temptation sa atong kinabuhi, mao po di atong giiskutan, temptation, testing. Walay temptation sa atong kinabuhi nga maka-overcome sa ato. Kaya meaning to say nga sa imong maturity, loaded ka sang mga pagtulunan to counter sa unsa mga temptation nga ma-failure in life sa atong Christian kapag kinabuhi. Kaya remember nga kontrolado sa Diyos ang history. Meaning to say, pag hindi niya i-allow, kay mag-biyan sa imuhang capacity sa imong Christian life. So dili na siya may tabo, no? Kay ang isa ka example ani si Job, nga si Job kung dili siya nag-mature, so dili po di-allow sa Diyos nga tintalon ni Satan
sihog. So di yun mo sobra na yun tay capacity nga makalingkawas, makasurvive sa unsa mga temptation. Kag usapod bisan pa og skipping sa paglikay sa unsa man nga pamagi, as conqueror we can endure that. So isa po ni nga ang God is faithful to keep His promise. Paras ni karon Romans 8:28. And we know, so na yung pagtulunan, we know that God causes all things to work together for good. Kaning good diri is agathos. Ang word nga agathos is divine good. Sa itong pa, in other words, nga nag-function kita yielded to God the Holy Spirit, in fellowship to God the Holy Spirit, in the sphere of God the Holy Spirit. Muna ang good nga tawag nga agathos, work together for good. Sa itong pa, kung nag-function kita in accordance sa pagtulunan, divine, ang aning Bible doctrine in us, so it is good to those who love God. Kaya nga naman, kaya nagka-focus ang imong sarili, looking unto Jesus who is the author and the finisher of our faith. To those who are called according to His purpose. So wala yung kanang paglikay or kanang pagtumbaya, kanang something gipasagdan ka sa Dios. No, dili. No. Bisan pa sa unsa nga pamagi. Kaya ang tanan ana para sa ato ang kaayuhan. No matter what man. No? Life and death, nga in good health or naa sa sakit, no? Ang tanan para Dios sa ato ang kayuhan. Muna sulti ni Paul po nga, for me to live is Christ and to die is gain. Usapod nga sa pagpadayong ni ani, God is faithful to us in suffering. So ang Diyos faithful, maluluyon, nagkapadayon to us in suffering. Para sa karon sa 1 Peter chapter 4 verse 19. Therefore, let those also who suffer according to the will of God entrust their soul to faithful Creator in doing what is right. Let those also who suffer according to the will of God. So, isa po na kamutang nga ang mga Christian jud makaagi jud o ginatawag nga mga sufferings. Pero na endurance kay ang Diyos mao kaning nag-atiman sa tuwa. Pas karon ng 1 Peter 3:17. Isa ka butang ni nga sulti din nga. For it is better if it is the will of God to suffer for doing good than for doing evil. No. Kay bisan magkinaunsa ang hitabo dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Bisan unsa ang mga hitabo, halimbawa Christian man or dili Christian, naadyoy suffering dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Dili yun na siya kalikayan. Believer man, Christians man, o kung dili Christians. Kaya nga no, kaya na-contaminate naman ang kalibutan, bisan pagani ang langit, o sala, kanang na-pollute na og sala. Ang sa langit, si Lucifer, nahimong Satanas. Tapos si Adan, mao na nga, kumbaga pa, na-collapse, na-something, kanang kadautan nga naa sa kalibutan. Mao nga, ang tanan, makaagom jud og sufferings. Pero, mas nindot, nga nagasuffer ang usa ka tao, nga Christian siya, for doing what is good. Meaning to say nga naa siya yielded to God the Holy Spirit, no? O kung in the sphere of God the Holy Spirit, in fellowship to God the Holy Spirit, nan ang good din which is agathos. So sa to pa kung unsa imong Bible doctrine nga natun-an nga imong gintuohan,
imong na-apply in life situation, nan tanan na siya is in good agatos, divine good. Isa ka butang niya nga dili tanan nga good sa Bible is in good shape o kung kanang sa aton nga limitation nga panguna-una nga ang good is good. No, dili. Kay kung magtuon kita sa ginatawag nga old sin nature, ang isa ka good nga naa sa sala is kalos, human good. So part gyapon siya sang kakos which is evil. Kay ang kalos nga human good na nagafunction sa old sin nature. So kung di nimo mahibawan kung unsa ang ginatawag nga sa old sin nature, wala nimo na-apply ang Bible doctrine o kon ang pagtulunan sa imong spiritual growth of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. We are predestined to be like Christ in application sa aton nga kinabuhi. So dili siya mahimo nga kung sa kalos is divine good. So mo nang diferensya. Dili tanan nga good nga sa Bible is in good. Mo na makita nimo siya sa Greek nga agatos, nga nagafunction ka nga yielded to God the Holy Spirit in application sa Bible doctrine nga imong natun-an, imong gintuohan. Amo na nga naa kay ginatawag nga blessings in time kag reward in eternity. Kung sa kinawadon pa, blessings in time gihapon na kay ngano man, bisan pa ang kamatayon is blessings in time gihapon na, kag naa kay rewards in eternity. Wala sila ni Paul sulti nga niya nga, for me to live is Christ and to die is gain. Kag kana siya is eternal. So ang gina-impart ko din nga dili siya sa Ginoo kay dili siya mayaman. No, dili na mao. What the matter is dili na siya mao nga sulti nga pamaagi nga kung mayaman naa ka sa Ginoo. No, dili pod sa ana nga pamaagi. Nunuman ko tong isa ka mayaman nga nangayo siya advice kay Jesus Christ nga kung paano siya makasulod sa the kingdom of God unsa sulti ni Jesus Christ. Yes. Maghimo kag kwan o kung tumana ang mosaiklo na thou shall not commit murder, tapos thou shall not steal, unsa sulti sa mayaman. Nabuhat naman ako na tanan masulti na to rabbi, no? O kung teacher. Kaya kung magsulti nga ni teacher, wala na nagatuo kay Jesus Christ. O nga si Jesus is their Messiah o si Jesus is God. Napagsulti nga curious o kung Lord. So, unsa sulti ni Jesus Christ? Kung gusto ka masulod sa ginarian sa Diyos, the kingdom of God or the kingdom of heaven, ibaligyan na imong mga kwan, ang imong mga ang wealth nimo ipangbaligya na, kumbaga pa kaning mga alahas nimo tanan yuta ana, tapos ang kwarta ihatag sa pobre. Nihawa siya. So karon kay mayaman siya, naapil siya sa Ginoo. So dili mao nang pamagi nga kung kwarta na isa ka tawo or wealthy siya, mas panalanginan siya sa Diyos, mas nindot yun nga naa kay pagtulunan which is eternal. Pas ng the rich man and Lazarus. Si Lazarus, sus, pinakapobre. Katong rich man, bastante kaayo. Pero asa padulong ang rich man dito sa impyerno. Pero dili but pasabot nga kung rich ka, pa-impyerno ka. No, dili pod. Ang problema ato, kay wala siya nito nga si Jesus is Christ. So wala siya nagatuo nga si Jesus is their Messiah. Kaya ang word nga Christ
Pares na siya sa Misaya, ang buti pasabot. Kay ang Christ is gikan sa Kristo, which is Greek. Kag Misaya mao ang Hebrew nga sa Old Testament. Purang bot pasabot, the anointed one, pares na sila. So, wala siya nito nga si Jesus is his Messiah. So, di siya luwas. So, dili bot pasabot nga kung mayaman ang abundance duol sa Dios or luwas siya. No. Dili bot pasabot. Kay si Lazarus sa iyang pagkagwina pinaka walang wala jud. No, naa siya sa sabakan ni Abraham sa ginatawag nga no, Abraham's bosom kay Jewish siya. No, nga bot pasabot nga luwas siya. Kaya remember nga, pag Christian ka nga sa pagkatinuod, by believing nga si Jesus Christ is God, tapos nagbayad siya sa atong mga sala, namatay siya sa unod, ug nabanaw sa katulong adlaw, likayop sa langit, ug naas tong kamod sa Dios nga Amahan, mahimo kang Christian, then ang ato ang citizenship is in heaven, no? Sa langit na. Dili siya sa bakaan ni Abraham or sa paraiso nga katong sa pag-crucify kay Jesus Christ nga sa tuon niya nga kamot. Sulti ni Jesus Christ, today thou shall be with me in paradise. Kay kwan siya kanang Gentile siya. Muna ang ilahang langit nga ginatawag is paradise. Pero kung tanaw nato ang sa pagtuon na pod sa tumamang compartments ana nga ang paradise ug ang Abraham's bosom parehas na sila nga lugar. So makita sila sang naa sa impierno. Pero ang atuwa is our citizenship is in heaven. Kay nga naman, kaysa usa na po kapagtulunan nga ang paradise ug ang Abraham's bosom gidala pa langit pag-ascend ni Jesus Christ nga pag-crucify siya, nabanaw siya. Then 40 days after, pag-ascend niya sa heaven, gindala niya ang Abraham's bosom kag ang paradise. Mao nang sa pagkakaron ang mga Christians ang atong citizenship is in heaven, dili sa Abraham's bosom or sa paradise. So mao na yung gawas nga kung mao na ang earth sa time ni Jesus Christ. Bisan pa sa Old Testament, tatlo ang compartments dire sa ilalom sa yuta. Abraham's bosom, Okon paradise, tapos may golf, tapos torment. Dire ang mga unbelievers. Siyempre naa din ni ang Tartaros, ug naa din ni ang abyss. Pag ascend ni Jesus Christ 40 days after sa iyang resurrection, gindala niya ni ang Abraham's bosom or paradise pa langit sa throne room of God. Mao na ang mga Christians ron dinhi sa ibabaw sa langit asa sa earth. Ang ato kung mamatay kita, ang ato ang padulungan is in heaven. Dili na kita maadto nga paslo gisulti ni Jesus Christ sa usa ka kriminal nga naa sa paradise. No, dili. O kon sa kay Lazarus nga sa Abraham's bosom, no, dili. Nga usala na sila. Kay dito na tanan. Ang Abraham's bosom tuan na sa langit, o kon ang paradise tuan na sa langit. Mao nang atong citizenship is in heaven. So dili na magkita ang rich man o si Lazarus. Kinawala na din na. Gindala na pa langit. Mao nang teaching ni Paul. Pero kung sa mga old-timers o kung halimbawa sa Old Testament nga mga teaching, pras kay Peter, kung dito ang iyapang huna-huna. So, dili sa langit ang iyang citizenship. Pero maon sa man o dili,
Ay balo na siya nga sa langit yun kay tuwa naman sa langit. Pag-ascend ni Jesus Christ after 40 days after siyang resurrection. So mo na nga ang tanan palangit. So sa unsa man nga may tabo, our citizenship is in heaven. So sa mga sufferings, God is faithful to us in sufferings. Kay magmayaman man nga Christian, siyempre na sa motive of your heart eh. Siyempre mayo na kay tawag ni mayaman ka tapos Christian pa. Pero no matter what sa mga hitabo sa kinabuhi, God shall supply all your needs accordingly. Needs dili ang wants, no? Sa unsa man nga pamaagi na Diyos mag-supply yun ang Diyos. Ang problema lang kung ang Christian na sa old sin nature na ay discipline, dapat na yun siya yielded to God the Holy Spirit. Ang yieldedness manggod kung asa ka nagapaangay dito manggod ang imong obedience. Kay remember nga kita nga Christian na duha ang naa sa tuwa, ang new man kag ang old man. O kon ang old sin nature mao nang nauna, pagbilib nimo kay Jesus Christ, gisilyuhan kita og Holy Spirit, mao na ikaduha nga naa sa tuwa. So mao na nga kung mahimo ka nga winner believer, nga nagagrow ka in grace and in knowledge of Jesus Christ, nagayield ka sa God the Holy Spirit. Pero kung naa sa paghimog sala, ana jud sa old sin nature. So mo nang natawag nga pag-atiman o kung something nga pagtan-aw, pag-evaluate sa atong kinabuhi kung asa kita naga-function. Nga dapat angay jud nga naa sa God the Holy Spirit. Kung baga pa, luoy kay itong mga Christians kung walay pagtulunan. Nga gina-consider nila nga kung ana ka sa simbahan, papas karon Domingo, o nagahimaya ka sa Diyos. Pero without knowing, kung asa sila nag-function, nag-yield sa ilang kaugalingon. Kay kung wala kay kahibalo kung paano to be filled by God the Holy Spirit, o kung by means of God the Holy Spirit, na ka sa old sin nature. So, importante kayo ang ginatawag nga Bible doctrine. Isa po na God is faithful, matinumanon yun ng Diyos, in fulfilling His plan for us. In fulfilling His plan for us. Para sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Faithful is He who calls you, and He also will bring it to pass. So sa unsa man nga hitabo sa atong kinabuhi, naadyoy pagtuman o kung sa katumanan sa plano sa Diyos para sa atoa. Mo na nga we are eternally secured. Kumbaga pa, one saved, always saved. Mo to ganiya nga God, even though nga we are unfaithful, God is faithful jud. Ang problema lang, may disiplina kung nag-function kita sa old sin nature. Munang dapat bantayan sa atong kinabuhi nga dapat na kita nag-function sa God the Holy Spirit, tapos in application sang Bible doctrine for spiritual growth. So wala jud pagbiya, wala jud ang pagbiya sa Dios, o kung nagapadayon jud ang Dios nga sa plano para sa ato as anak sa Dios, as a child of God. Mawin na pagtanaw din na nga ginataw nga child of God nga tiknon nga sa isa pod nga
child of God nga huios, nga Christian huios. Kay meaning to say, kabalo ka sa imong kahimtang kung asa ka dapat nagafunction. Kaya pagtanaw na kon sa huios, aside sa kay Jesus Christ nga huios nga anak sa San Dios, which is ang iyang deity, ang iyang pagka-Diyos. Kita nga Christian nga gitaw nga huios is mature. Ang word nga huios din na huios. Mature. Kaya nga naman, kaya nakabalo ka sa truth. So kaning mga unbelievers, ang pagtanaw sa ilaha, dili wala sila kay balo sa truth, so dili sila huios nga son of God. Kay sa word na pun nga tiknon, okay ang tiknon kay regenerated ka, o kung na born again ka, regenerated o kung born again. So aside sa kay Jesus Christ nga huios po si Jesus Christ, which is ang iyang pagkaditi, ang iyang pagka-Diyos. Pero kung na-address ka sa mga tumuloo, mature. So, saon sa man nga kahimtang ang status sa imong kinabuhi, materially, mature ka. Kay nagtuo ka kan Jesus Christ. So, ang tanan nga wala gatuo kan Jesus Christ, dako kay nga isyo, dili sila mature. Kaning mga unbelievers, ano sila? Unmature? Immature? Kaya mga believers lang mawang mature. Mature sa pagtuunan kang Jesus Christ. So kumbaga pa, kung sa bata pa, kung dili mature, bata pa, bisan pa nagtiguwang ng ilang edad, kay nga no, kay wala sila nagtuo kang Jesus Christ for salvation. Mo nang mature sa mga tumuluo ng mga Christian. Kay pagtanaw man ako sa Bible na nga ang mga Christians are tiknon, son of God, born again na siya buto sa but. Pero naapoy son of God nga mga Christian nga huios, kay gintawag siya nga mature. Di ba kung maayo ka sa business, kung mature ka na, di ba dako ang imong income? Maayo ka sa kuan sa quality sa imong business, alimbawa kung pagkaon mga linuto. Tapos sa marketing, kabalo ka mag-dispose sa imuhang kung asang strategy nimo na ibutang nga lugar nga anak sila, mahalin jud sila. So mature ka nya pagkahamtungan ni iyang business ay ana. Pero pag immature, no, pulong mo di immature, pag hindi kahibalo, amadyang jud ang iyang business. Ulay sales, kaya di siya kaadto kung asa ang maayo nga lugar para iyahang nga mahalin ang iyahang negosyo. So mo nga dili sila mature. So nindot yun, mas maayo yun nga ang tao mag-mature. So may tabo na kung magtuo sila kang Jesus Christ. Mature yun ka, nakay kay balo. Do pras lang ko na basta ka sa kung pa theologically, kung na-establish ka theologically sa kamatuoran, nan kung baga pa walay makadaog o kung walay makasupersid sa imo, walay makalabaw sa imo sa pagtulunan, kay mature ka sa pagtulunan. Dumduman ko lang tong sa to pagtiksauna ni Lilian ba nga nagbisita duha ka pastor din tapos nag-share sila, sulti ni Lilian, sulti sa duha ka pastor daw,
Mayno kay may nabalaan po kaya no, theologically, ana, sa theology. Ito, nakatiks ko kay linya nga. Balam mo yan, wala na sila kay balo sa ilang pagtulunan. Pastor lang na sila by name. Pero kung wala sila Bible doctrine, wala sila pagtulunan, kag mao man jud na sila, so wala na sila na-establish, dili na sila mature. So ang pagkapastor, dili siya professionalism, no? Kay tungod kay gikan ka sa seminary, or paglantaw na nila sa imo, murag, ano ni, kanang, kay nakawali ka sa pulpit, so gitawag ka nga pastor. No, dili. Ang pastor teacher is spiritual gift nga sa pagtubo nimo maturity sa maturity sa imong spiritual life, nan spiritual gift na. Kung mao na imong spiritual gift, nan magafunction ka as pastor teacher, puimen didaskalos, shepherding, ikaw ang atiman sa imong grupo, sa imong flock. Munang pastor, puimen, shepherding, didaskalos. Pero kung professionally, dili siya, may limitation siya. So wala kay flock, dili na imong flock. Kay dapat may naayo kay pagtulunan nga itudlo para sa imong flock, para sa ila. So kana siya is spiritual gift, dili siya academic or something somewhat nga professionalism. Isa pod, God is faithful to strengthen us. Mabitaw nga ang Diyos wala jud nagabiya sa atoa, no? Mo na nga unsat prostong sulti ni Jesus Christ nga, I will give you another comforter, another counselor, no, which is alos same kain sa kay Jesus Christ nga pag-aptiman niya sa pagtudlo nga nga sa presence ni Jesus Christ, mao ni karon nga naay God the Holy Spirit naga-remain sa tuwa nga sa atong Christian life, by believing the Lord Jesus Christ, we are sealed by God the Holy Spirit. We are the temple of God the Holy Spirit. So, muna pakatiman sa Dios, even though nga besides niya na bisan nga tuwa siya literally sa langit, God is sovereign, God is powerful, God is omnipresence. Meaning to say nga immanence man, transcendent, occupy niya ang naa ang iyang tanan, naa siya sa tanan. So meaning to say nga God is faithful to strengthen us, kay naa siya sa tanan. 2 Corinthians 3:3, but the Lord is faithful, He will strengthen and protect you from the evil. Manong naiskutan nato ni Agi nga beside ni ani nga mga consideration nga He will strengthen and protect you from the evil one. Ngano nga naamay lagi mga Christians nga kumbaga pa about sa ilang Christian life, ngano nga failure man lagi sila, nga asaman nga ang Diyos nag-strengthen and protect you from the evil one. Ngano man? Well, remember nga gitagaan kita og freedom to choose. Pasa karon, isa pod ka paghinomdom. Bisan gani sa garden sa Eden, si Adan, which is sinless, wala siya old sin nature, perfect, nakahimo gani og sala sa Dios sa paggamit sa iyang freedom by choice, nga nikaon jud siya sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil.
Pero sa God's point of view, sa Diyos yun nga pamaagi, nag-strengthen o nag-protect yun ang Diyos sa atoa. So kung na may failure, na ana sa pagpili by choice sa freedom sang tumulo. Kay remember nga naay duwa ka naa sa atoa, ang old sin nature kag ang God the Holy Spirit. So naa sa atoa kung nag-function kita ba sa God the Holy Spirit or sa old sin nature. Okay, kung atong numduman ang Ephesians 5:18, it is a command, be filled. So wala mahimo ang Diyos kung mag-function ang isa ka Christian sa old sin nature o kung sa God the Holy Spirit. Kaya lang ang problema kung naa sa old sin nature ang Christian, may discipline yun. Kaya nga naman, nga besides nga nag-strengthen ka, nag-protect ang Diyos from the evil one, tungod kay wala siya nag-function in accordance sa plano sang Diyos pa sa garden sa Eden sa kay Adan. Ang epekto, kumbaga pa ang cause and effect sa iyang gihimo. Sus, dalahig yun ang tanan sa iyang disobedience sa Diyos. Thou shall not eat from it, kay you will surely die. Nga namatay siya spiritually, nga nasiparate siya sa Diyos. Muna nga naapot siya, naana si Adan og old sin nature. Same as likewise nga sa atoa, nga naa kitay old sin nature. So naagyapon sa atong freedom, sa atong decision making, nga sa pagpili, nga ang Diyos yun nag-strengthen ka, nag-protect us kung nag-abide kita sa iyang pagtulunan. Muna nga dapat nakita keeping on, moving on to be like Christ for maturity. Kay kung wala'y Bible doctrine, sound doctrine, ma-failure yun ang Christian sa iyang kinabuhi, bisan magkinaunsa. Naprasa na nga nagtukog kag business sa isa ka lugar nga wala kay feasibility study, wala kay knowledge, wala kay knowing kung unsa ang dapat di mo establish nga business. Singyapon sa Christian life nga mag-grow kita in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Pas nang kuning kwan, pas ning pamulong po nga God is a spirit. So we must worship Him in spirit and in truth. Walay pag-worship sa Diyos kung wala ka in the sphere of God the Holy Spirit and in truth. Walay pag-worship sa iya. Kag ang worship din na dili lang nga kung Friday, halimbawa sa Muslim o sa mga religious group, dili lang Sabado, kaning mga Jewish o kung Seventh Day, dili lang Domingo, nga mostly dagan kayo sa Domingo. Dili mao na ang pag-worship sa Diyos, kay ang worship is present tense, meaning to say Monday hangtod sa Sunday ang pag-worship sa Diyos. Nga naga-worship ka, dili po sulti nga bot pasabot nga sigag tumbo-tumbo daw kanta-kanta. Naga-worship ka in the Spirit, dili by the Spirit, kundi dili in the Spirit. That is active voice, meaning ikaw jud mismo sa imong kagalingon by choice nga naa ka yielded to God the Holy Spirit and in truth. Pag wala kay truth, Bible doctrine, walay worship sa Diyos. Dili nga tawag nga pangkaugalingon nga pamaagi, kung dili by truth jud, sa kamatuoran jud, nga remember ang truth shall set you free. Free from what? Free from the old sin nature. It is for freedom that Christ set us free. So kung dili kay Jesus Christ, dili maka-function ang Christian in God the Holy Spirit. Dili. So kung unbeliever ang isa ka tao, wala say choice
kung nga asa siya naga-function, wala siya choice. Na-apirmi siya sa old sin nature. Sa daan nga kinaiya sa pagpakasala. Kanang spirit and truth, pastor, dili na siya pwede mabulag. Dili siya pwede magbulag. O, kaya nga, ano ko lang siya ba? Oh. Kasi pwede magud ang uban manggud kay naa sila truth, pero I don't know, may spirit sila. Kung Diba? sa isa ka consideration, kung naa sila truth yun, naa siya spirit. Kay dili siya makabilib kang Jesus Christ kung dili sa truth. So, ibig sabihin din na worship and spirit and in truth. Ibig sabihin, you must be born again in spirit. Dapat born again spirit siya. Born again yun siya. O, diba? Born again spirit. And ang truth, nga mao ang... Sunod, ana. O, mao na ang truth. Mao nang bahin kay Christ. Kay si Christ, word of God man siya. Diba? Truth man Oo. siya. Doon siya pagtulon. Ang bot pasabot na doon siya dapat pagtulunan. Halimbawa po, nga in spirit, ang usa ka tawo wala siya in spirit o consulting nga sealed by God the Holy Spirit kung wala po siya kahibalo sa truth bahin kang Jesus Christ. Kaya ang usa ka pamagi sa salvation nga makaagom siya og Holy Spirit is by means of Christ. O, so ibig sabihin, ang isa ka tao, walay truly nga worship sa iyahan kung dili siya ma-born again in spirit. Wala jud. Tapos kinahanglan na gid siya truth. Naa jud truth. Kay dira Isa Okay. mura siya isa ka bulig nga di mo siya pwede ma-detach. sa Christian way of life, dili siya madetach. Yun ang point ko. Yun lang ang point ko, di ba? Mayroon tayong teaching na hindi siya pwede mabulag. Isa jud na siya, 2-in-1 gid na siya. Murag ana ba? Kay ang mahitabo na ana mao ni. Pag believe nimo kan Jesus Christ, kundi sealed ka by God the Holy Spirit, tapos wala pa truth sa Christian way of life, sa way of living, ana. So, dapat na say truth sa Christian way of life kay mao nang ginagamit po sang Holy Spirit nga naa sa imo nga asa ikaw naga-function. So kung unsa man nga limitation nga truth ang naa sa imo, mao lang po na ang magamit sang balaan nga espiritu. So naga-function na sila hand in hand ang Holy Spirit o ang truth. Pero paano yung ibang pastor na naa sila kahibalo intellectual bahin kay God? Pero di lang ko kahibalo kung mentally ay kung spiritually ano sila spiritually birth. Okay, depende sa ilang pagtuo. Kay dapat yun sa eksakto nga pamaagi, sa tama nga pat nga pamaagi nga dalanon, dapat mo tuod yun siya nga si Jesus Christ is God, tapos nibay sa atong mga sala, namatay siya sa unod ug nabanhaw sa katulong adlaw, ni kayab sa langit ug nasa tuo nga kamot siya Dios nga mahan. Period. Maura jud na. Bisan pa nga wala siya Bible, pero nakamatikod lang siya nga naay nakasulti sa iya o unsa man nga pamagi, kasi sina nga motibo nga tapos mutuohay siya. He is saved. Born again jud siya. Pero sa pag-worship dapat dalawa gid yan. Ang after ni ana by believing, dapat na sa pag-worship naga-function siya, dapat nga naa siya pagtulunan, nga naa siya in the spirit and in truth. So kung wala siya sa truth, di siya makafunction sa iyang Christian life. So dili siya pod maka-yield to God the Holy Spirit. Walay pagtulunan. Kaya ang salvation, ano lang, believing. By faith lang, So, believing. naaral niya kung natubo siya bili. Mao nang second step. Kan man to siya. Save lang siya. Pero sa pag-worship, wala siya worship unless nga magtuon siya pulong sa Ginoo, ang gawas ang mga worship. Naka mo yung point. After salvation. Oh. So kung mag-worship siya, dapat na siya pagtulunan. So ibang usapin doon sa salvation. Ang salvation is only believing Jesus Christ. Tama so, na. mentally active, spiritually, ano na siya, na-activate na siya.
that is ano lang, born again lang siya. Sa pagka-born again Oh. niya, active Pero siya. speaking of worship, Off siya. off Dili siya. siya active. Oh. magiging maka-worship lang siya sa Ginoo kung naa siya'y truth. Kay piragi sa truth, dira naman gud magawas pod ang result sa iyang pagkinabuhi. In the spirit. Oh. Christian Diba, yung diba? So, kung magtuon kita og sanctification, mao nang gawas niya. Sa salvation, wala problema. Oh, Una nga bahin. oh. Buta na itong phase 1. Pero ang Christian way of life, mao na nga ang Christian way of life, that is worship. in spirit and in truth. Diba? Oh. Yung Christian ways of life, Worship. parang worshiping naman Oh. din yan. Kay human naman siya na save. So mao na siyang worship in spirit and in truth. So mao na ang need niya og Bible doctrine. Para maikinabuhi niya. Mao na ang worship him in spirit and in truth. Kay kung wala sa truth, wala'y worship din na. So mao na ginatawag nga experiential sanctification. Kay kani siya is positional sanctification. Sanctify ka nang gisit apart ka. Naa ka na in Christ sa salvation, una nga bahin. Ang ikaduha nga bahin, wala kay experience Okay. sa worship in spirit and in truth. Experiential sanctification. Kay, namagay uban anak ito manggod nga. Oh, born again. Ay, spiritual ni. Nagtuo siya kay Kristo. Mga person, tanan-tanan, gituuhan niya. Oh. Pero pag abot sa iyang kinabuhi, hindi siya, kung ikaw ako, makadiscern ba ka, no? Kung na-inline ko siya o hindi. Oh. Diba? Oh. Now, makita niyo siya nga, Kaya na kay truth eh. mayon siya nga, oh, ano man ko, luwas naman ko, Oh. tama ka. Pero asa ron ang pag-worship nimo sa Ginoo? Kaya dapat, we must man good, may word man good siya nga, must. Must worship him. Oh, ang must man good nga word is parang mandatory talaga. Oh. Tama, no? Oh, tama Okay, dyan. mag-anak mo sa mampili nga, ako ang pagawad sa naman, mo good siya. Lagyan mo ng must, kasi yung must, kailangan musunod ka og dili. Mao yun na Sundon dapat. gyud nimo Oh. kay must na mandatory eh. Oh, Kung ana tama. sa ko ba mo nang Tama madumduman ko ng must, ana siya. Tama yun. So, we must worship Him in spirit and in truth. So, the package niya siya. Believer ka man, pero hindi ka man nag-walk by spirit, dili ka actively. Buta na to, na-active man lang ka, pero nagsubok pod ang balang espiritu sa imo ha. Tama po, Pastor? Ano, nagsubo? Nagsubo. Oo, queen siya. Nagkasubo. Di ba? Nag-quench siya. nga dapat. Kaya hindi ka nag-function eh. Dapat, oh. Di ba tama man? Oh, tama siya. Oh. After salvation, After sa salvation, Oh. so gitagaan na ka og bunga. Pero yung bunga hindi makita kasi yung bunga dapat ma-attractive magid ka mo gawas mo oh, daw na in spirit Oh, and in truth. align doon sa truth kasi hindi man ito pwede na ano kay truth man ni truth man pud ng spirit, di ba Pastor? Kung unsa ang ano niya dire kaya lang iba kasi yung iba kasi yung result kung hindi ito mag-partner. Oh. Kaya nga no, kay ang ginagamit sa Holy Spirit, ang truth. Oh. Kung wala kay truth, walay pag-function sa Holy Spirit. Oh. So kung ano na siya, walay worship. Kung Wala. dili nimo ni siya maano, Oh, hand in hand. application dili nimo ni duha magamit nimo. Tama Walay truth nga walay worship nga mahitabo. Oh. And in truth yun. So kung i-analyze po worship in spirit, kung ako mo tanaw na, that is active voice. Ikaw mismo yun. Mo na nga in the spirit and in truth active. Ikaw yun mismo. Dili siya passive. Nga mudawat ka lang. No, dili. Nga ang Holy Spirit mao ang magdumala sa imo. No? Dili. Ikaw mismo nga believer na ka naga-function in the spirit kag in truth. Para maka-worship ka sa God, yung pag-inom na to God, yung God, three God. Oh, appeal, oh. Di ba, di ba? Oh, kay kung Parang naga-worship, ganun. kung naga-worship ka sa God the Father, same na naga-worship ka sa God the Son kag God the God, the Holy Holy Spirit. Spirit. So in truth jud kag in spirit. So dili siya kung baga pa kanang murag relax nga pamagi nga kay Christian ka na. So adto ka lang sa building Domingo
No, dili mo nang pag-worship. That is present tense. Amo ko ibang pastor nga mas daghan kay sila nahibalaan sa pulong kuno sa Ginoo. Mas na-apply nila. Kaya lang hindi lang actively yung kanilang espiritu. No, ako Ganun ba? di po ko mo agree ana nga daghan sila buta nato memory verse sa pulong sa Dios. Pero walay truth. Wala. Wala gyapon. Dili lang po siya memory verse pastor. Naa di say truth. How true? How true is The way truth? sila maglihok, the way sila nga parang Parang kutabato. Parang ano lang sila. Parang magtutuo din. Oh. Kasi they're striving their self. Minsan kasi, nadumduman ko manggod tong wali good nga, pwede mano pastor. Yung scroll blessing Oo. nga gin Is oo. CROW. nga ginwali nila doon katulad na ni Ate Glo. Ah, Na yung scroll blessing, hindi natin alam bakit tayo naka-avail sa blessing. It's because hindi natin alam na yung anak sa Ginoo dirang dapita. Murag anak ba? Na ang panalangin sa iya na ano lang pud sa imo tungod kay naay tao dira nga ginbutang ang Ginoo nga gingamit para sa atoa. Tapos isa pud siya ka example is sa isa ka pamilya naay believer diha yung natamasan mo yung blessing, it's because ina nga tao nga nag-believe kay Christ. Within sa imong family, naka-avail ka lang. Yun ang pagka-understanding ko doon sa screw blessing nga ginaano niya ba. murag associational blessing by association. Oh, murag ana kay sa ako bitaw pastor kanang makakuan ko sa mga ano ni retreat, kanang mga assistants gon. Na nagka-point na ginasa akong mind nga nganong naka-avail ko. Ganong gipadagay sa Ginoo sa ako ang panalangin is because naa siya tao dira nga naay tao dira nga believer nga hindi ko lang alam kung sino nga gingamit sang Ginoo nga anak nga anuhan nga magiging matsanilan lang pud ko murag ana ba it's because doon sa screw blessing Di, direct yun na sa imo. Halimbawa, saving grace. Mga unbelievers, naagyapon ang grasya sa Diyos nga saving grace. Na mao na nga kung magtuo siya efficacious grace no nga by believing maabot siyang saving grace bisan pa nga siyempre gikan siya sa unbeliever siya, so saving grace makaagom siya og salvation. Sing gyapon sa Christian life, kung ako magtanaw pod tanan is by grace bisan pa kay ang blessing o grace is iban di ba Mura ba sila synonyms? Blessing gikan sa Ginoo by grace, gikan sa Ginoo. Oh. By grace sufficient. So masulto nimo nga depende sa definition of terms diba? Definition pero of terms. basic ka ng blessing pastor murag sa RC lang na siya nga words kay dili magidi mo na sila madunggan anang grasya Kaya kung magsulti mo ko blessing, kung unsang vocabulary nga mabutang nimo nga definition, nga kung blessing murag material siya eh. mo gani na akong giingon gani kawara ko na siya sa talent ug kanang kuan So depende dili nay word pa siya tidaday sang skill. gift talent og napay isa kanang virtue murag makaingon jud ko ba depende na siya sa kuan sa pastor kana ganing paano ang Biblia na translate. Oh. Kaya tinitingnan ko yung grace of blessing, magkapareha ba sila or kinsa ba ang halos nagagamit? Ang RC kasi ang gumagamit ng kadalasan blessing. Ang pagtanaw ko lang nay kuan Kita is grasya. Halos ang ano naton grasya sa Ginoo, grasya sa Dios. nay mga similarities lang ba. Oh. May mga similarities na siya nga kuan. Tawag siyempre maggamit kitang ginatawag ng mga definition of terms. No kay ang grasya gikan sa Dios. Walay tao nga maka mo na ang gisa gagamit na grasya ni. Oh, di ba? Ihatag mo grasya na. So kung blessing na. So depende kung paano ka mag-define. Kumbaga pa by context na lang nimo na tanawon kung unsa siya ang hitabo. Press ang virtue pastor, kanang virtue. Wala man jud ko kadungog kabasa ani sa ato ang
virtue is virtue. Mura mo na sa the fruit of the Holy Spirit, yung virtue. Oh. Pero ang mga RC, gumamit sila ng virtue. Pero sa ating tayo, the fruit of the Holy Spirit. Yeah, kanang virtue. Oh, kung tanaw ni mong meaning sa virtue. Oo. Unsa man kaayo o Oh, na, virtue daw na. wala. Mugani na ko na, unsa na siya nga language ng virtue. Tapos kita manggod, ang halos manggod sa ako ang manggod is, kuan, kanang, mauna na ito fruit of the Holy Spirit. Alian ba na, anang Latin? Amo na nga magtan-aw mga pambulong din na kung paano ka mag-define. So din na siya sa context kag sa limitasyon sa atong vocabulary kung paano siya subtone ba magatag og O meaning. kanang iskro, di man kay na known sa ato Wala O kay. diba? Siyempre kay sa Basta limitasyon ka ng blessing lang, gracias ang Ginoo. sa limitasyon sa atong vocabulary kung paano ta unsa tawag ni nalambot ba na-acquire ana. No, depende para sa mga intuto ano. So naata sa atong limitasyon sa anong pagangop. So mato kasi tawag nga by context sa meaning ana. Bisan pa gani ang fruit sa Holy Spirit kuyaw po na dra kanang asang ginatawag nga Ephesians 5:18 nga be filled by the Holy Spirit. Maula na translation din na. Pero kay naa siya sa ginatawag nga dative case nga nasulod siya sa locative case. Okay, nagatuo kita sa 5 cases, dili 7. So by kag isa pod by means. No? So in the sphere kung locative voice a case ya. So dako po na pagtulunan ang fruit of God the Holy Spirit. Di po na basta-basta po. So balik to pastor, ang worship by spirit and truth, yung spirit worship by spirit and truth. In the Ang Spirit. point din is dapat born again ka gyud. Oh, dapat Yun yun. ba ang meaning niya kasi yun lang iklaro ko ha kay usahay mang murag mga passing na ba. Dapat born again ka, believer jud ka, truly nga believer ka, plus yung truth. Ang equal noon worship. Oh. Kung naa ka ana, that is Worship na. diba? Oh, in application. So John 4:23 ang spirit and in truth shall worship the Father. In spirit and in truth. So wala siya definite article nga wala definite article. Naa siya in spirit and in truth. Ang na-share before the pastor, when the true worshipper, Oh. so mabalaan nimo kung tinuod siyang nagasimba sang Dios, kung mag-worship siya sa Father, Oh. in spirit and truth, Oh, isa lang. in spirit and truth, tapos semicolon, tutong, parang therefore, semicolon, sa amuha, in sa imuha dira ang kanimo punctuation, semicolon, Sa unsa sa so John 5:20, o gani asang semicolon. sa after sa truth, wala kasi, Oo. semicolon, anong ibig sabihin? Conclusion. For such people, the Father seek to be His worshipers. Oh. Amo nang ginapangita sang Dios ang klase sa pag-worship sa iyaha. In Well, spirit parang and in ganon. truth. Oh, mao na. Yun ang mga klase sa mga tao nga ginapangita Purang sang type one. Dios sa nga nagasimba sa iyaha sa espiritu ug kamaturan. Di ba? Oh. Kung wala din na, walay worship. Dili di ba? Kasi Oh. mayroon kasi isang word nga May true worshiper. True worshiper. Bisag mag-worship ka pa dira, dili ka born again, kagula pa jud kay pagtulunan. Tanan nga rin imong ginahimo, worship na to. Di ba? In spirit and in Truth. truth. Tama na. So, Spirit and truth lang. in spirit and truth, no. Ah. Kay dinhi sa King James in spirit and in truth.
Pero kung diri sa NAS, sa New America, ano ni? Sa NASB, ano kaya you nakaliwa? must. Bakit may you New must? American Standard Bible, ginatanaw ko ang NASB, New American Standard Bible. In spirit and in truth. Mao na siya. Wala lagi siya dito, pastor, nga you must. Naadri sa 24 day, pastor. 23. God is a spirit, and those who worship Him must worship Must in worship. spirit. Oh. Must worship. Oh. Diri will Revelation worship. 23. Diri sa kwan sa NAS, will worship sa King James be. Sa 23, will worship, shall worship. Shall worship kung sa King James. Must diri. Must worship sa 24. Ano na sa must worship sa 24. So murag mandatory jud, must worship o kon shall worship. Shall is to an. Angay jud nga mag-worship worship the Father in spirit and Because truth. God is a spirit. We must worship Him in spirit and in truth. Oh. And such kind of worship nga ginapangita sang Dios, gina-consider niya as true worshipper. Oh, in spirit and Oh. truth, no. Di ba no? Parang gano'n, no? Oh. So kung kung gatan-aw pa kita dinhi po in spirit, wala sa preposition nga in. Sa truth wala. Kani wala. Untruth siya. Oh. In spirit. Sa tawag sa EBP. Okay. So mo na magtanaw kung paano ginatanaw din na. So bisan pa dito si mo walay in truth, no, walay in. Wala lang. Wala. So but pasabot isa lang na sila. Nga kay tungod sa in spirit na preposition in. And truth. Tapos untruth. So isa sila. Dili sila pwede magbulag. Dili sila pwede magbulag. Package sila. Oh. Kaya kung magbulag sila dapat na definite article nga the spirit and the truth. So magbulag. Pero kay dili man angay isa ra jud sila. So sa to pa kung wala kay truth, wala kay Bible doctrine nga ginatawag nato, kay dili man ang memory verse, truth na siya. Dapat kana tawag ni theologically dapat ma-explain nimo kung ano din na ang naasa ka nga verse nga buot niya ipasabot mo ng truth. Natawag na to Bible doctrine kag dapat in spirit. So walay worship kung wala siya in truth. Kung paano mo ma-describe ang Bible para mo ma-elaborate nga kanang nga verse is in truth. Yun din ang gina-explain ko na kami wala man may adlaw sa kanang sa ano nag-worship. Every moment man sa among kinabuhi. Oh, kag ikaw mismo jud sarili mo. Dili nga kung nakakita sa grupo magsimba at study amo ning worship. No, dili ikaw mismo sa imong kagalingon. Oh, when the true worshipers diri sa 23 True worshipper do. Muna gipangita sa Ginoo. in truth. Ako masulti ko individual yun from Monday to Sunday. Kay once ka nagafunction ka sa old sin nature, you are not worshiping God. So bisag gapanili ka din na, gabaligya ka din na, galakaw ka din na. Basta na nagafunction ka yielded to God the Holy Spirit, nagatugyan sa balang espiritu. Tapos ang Bible doctrine gina-apply nimo sa imong kinabuhi, you are worshiping God. Bisan ka ng ano, pastor, may mga moments na nagapang nabakat or malindungan. Lord, thank you kayo. Oh, you are worshiping. Lord, thank you kayo. Ang point dira, Kung moment ka mag-anak ka ba? Lord, salamat. kaya ang point din na naa kay truth, tapos gi-apply, tapos yielded ka to God the Holy Spirit o kung nagatugyan ka sa balaan nga espiritu. Daw aware manggod ka, pastor. Daw aware ka doon sa nangyari, aware ka sa ginahimo mo. Parang buhay ka ba na aware ka lahat. Kaya sabi, maka-praise ka sa Ginoo. Oh, kaya ang center sa imong mind, sa imong heart, spiritual heart, naatanan sa Dios mo. Tanan nimo Ginoo na tuwa tanan sa iya. Kay once nga mawala ang Dios sa imo sa atong una-una sa pagtulunan o kung sa anuman nga activity sa isa ka adlaw, you are not worshiping God.
amo na gabantayan permi nga sa mga Christians ang pagtulunan yon kung asa ka nagatugyan nagayil kay dito manggon ka nagatuman kung asa ka nagayil mo na dapat oh, wala sa old sin nature put off the old man put on the new man. Kaya remember, consider yourself nga dead to sin but alive unto God. Muna sa Kristiyan, duwa ang nagafunction sa tuwa. Pag sipiat mo, naka sa old sin nature. Pero pag nakahibalo ka, naka sa God the Holy Spirit. Sa mga unbelievers, wala man na sila pagpilian, kaya wala man sila yung Holy Spirit. Mauna nga dili sa angay nga masulti nga lalo pa sa kanta nga come Holy Spirit come. No, dili. Pero basig ignorante lang guys la pastor. No, dapat dili jud, mandatory jud na dapat makaibalo jud ka. Or else wala siya nagagrow. We are predestined to be like Christ. Predestined. Pero paano yung believer lang pastor nga hanggang spirit lang siya pastor? Tapos hindi niya ginaano yung truth. Murag malnourished lang siya. Wala siya ga-apply Kasi jud. hindi. Wala Wala siya siya ano nga magtuon. Magtuon. motibo nga magtuon. Wala. Ginagmay lang yung kay taga kisa lang may mag-share sa iya yun lang. Wala siya kanang sarili gid niya nga pagtuon ba. Manasulti nga God knows nga kung angay siya magtuon. Kay dapat kung sa kay Peter pa. Do paras lang kuna sa bata. Ang bata nagalong jud og milk kay gutom na. So same gyapon sa atong spiritual life, dapat maglong jud ka sa feeding sa imong spiritual life. Or else may mo ignorance jud, ignorante sa Christian way of life. Angay jud kay we are predestined to be like Christ. Dili pwede. Muna nga Dios wala nagpasagad sa tuwa nga after salvation tapos na. No, dili. Pastor mangutanan ko pastor, usahay man gud pastor, mura man gud kog konsensya ba. Kanang mo ingon sila gud nga pagpangalagan sa Ginoo, pagpangalagan sa Ginoo. Ang sarili yung klase des pagpangalagan sa Ginoo. Kaya tapos makakuan ka ba nga ako nara ko diri sa balay. Ano klase nga pagpangalagan ang serbisyo sa Ginoo pastor? Ang nagasulti ana depende kung ano sa iyang sikta, ano iyang reliyon. Yun ang point bagay sa ato ay ingani man lang ta. Oh. Gatuon man lang ta. Oh. Pero ga-enjoy ta sa sa Ginoo. Bisan tinod wala ta naga Gapaningkamot dira. Wala tay program. Wala tay mga spiritual mga religious activity pero Wala tay mga fellowship. yung point ko pagpangalagan sa Ginoo, pagpangalagan sa Ginoo. Usa Sa- yung alagara. Sa ilan na definition of terms ng baba pang pangalagan. Halimbawa, maging busy permi sa kwan. Busy permi sa simbahan nila, building. Amo lang na. Busy for Pero Jesus. sa- Tapos, ato permi kwan kanang sa mga balay. Basig ako etc. pungpol ko ba? Basig pungpol ko ba? Amao. So nana sa denomination kung unsa nga grupo siya na bilong kag mao na yang definition sa pagpangalagan. Ang point lang din nga we are predestined to be like Christ, mag-mature jud. So kung unsa man na nga pamagi nga mga hitabo, nga mga activities nana sa Ginoo nga halimbawa karon ako nag-aspire ko nga dapat na ay mga adto na sila diri mga bili nga magtuo unta. Ay ko pastor kay pangalagan hindi ko pastor kay mo ato man kadto sa tumado. Kami diri ka diri ra mong gid mo. Di Should make alagad. karon kadto Doing gani. kano mato din By doing. pangalagad mga to dito pangalagad. Paano ang di makadto dito? Og dili pud makadto din ulay pagpangalagad. Mo yun ang point ko ba tapos ginaisip. Sa kani as pangalagad di ba magserbisyo? Serbisyo. Oh. Tapos ang ginaisip na ko kung si Kristo ang ulo, kita ang lawas. So possible ako dili ko tiil. Kaya wa man ko naglakaw. Kamot? Di, ang butod. Well, kung magsulti kita nga spiritual body of Christ, wala siya. Depende sa imong spiritual gift. Di ba? Spiritual gift nimo kung nasa ka nagafunction. Oo, di ba? Ganun na niya ang pagkaintindi ko. That is service. So, Di ko so asa na sa nga termino nga pagpangalagad sa Ginoo?
Naman sa Bible, Pastor? In the service of the Lord? In English? Well, kung mag-define kita niya na nga sa pagpangalaga, na sa imong spiritual gift. Kaya ako alang pagkaintindi ko, ah, na ako sa espiritu, born again naman ako, no? Dagos nag-istorya ko, na ako sa truth, pinagatuon ko sa pulong sa Ginoo. Sa grasya sa Ginoo, nga ang maaplikar nimo tama, di ba? Diba? Wala, no? Nga unsa jud ang paan sa Ginoo. Yun lang naman yun ang sa akin yung panervis. Yun ang service ko. Kaya ko po, masulod po sa akong una-una nga, sa ila ko magserbisyo ka, sulod ka sa simbahan. Oo, kung unsa ang mga ko anda, Tapos mga activities. Officer, be a singer, be ano-ano dira. Yun ang servisyo. Depende sa ilang kuan na kanang definition ba sa pagpangalagad. Religiously. Religious. Dili daw simbahan. Kay religious Oo, nga kuan. Kadali mag-adto tag simbahan, servisyo dito Pastor. Oh, serbisyo ka na. Oh. to. Isa po na Di ba ang service is another term ng service Oo. is pangalagad kay. iba Pastor. Uy, nailay nga service Pastor. Daghang meaning sa service. Mo gani depende gani sa kuan, mga definition of Okay, the terms. worship service, Bible Oo. service, di ba? Servisyo mong gyapon na. Oh. Pero yung point na ko, unsa jud ang ginaingon sa Ginoo? Well, ang sa tuwa mao ni ay. Kay kita mas naman pa sa grasya good. Oo. Sa tuwa mao ni. We are predestined to be like Christ. Manang point na. So dapat mag-grow jud ka. Now sa unsa nga pamagi ka mag-grow. Mm. Kag amo kung so makonsider na ako nga pamulo nga mao nang imong pagpangalagad kung mag-grow ka. Naman. Kung ako mo tan-aw sa pagpangalagad kay ngano man kay nag-worship ka sa Dios, Oh. yielded to God the Holy Spirit ka. Mm. Kag naakain truth. So mao nang imong pagpangalagad sa Dios. Mao na. In other words, kung wala ka dinha, wala ka nagapangalagad kay naa ka sa old sin nature. So ang pangalagan nimo naa ka sa old sin nature, naa ka sa old man, wala ka sa new man. Ayun, yun yung ano. Oh, kay ginatanaw nako diri nga kung masegregate nimo nga ang ilang definition na po sa pagpangalagad sa unsa man nila nga bahin religiously dili sa Christianity by religion na ilaha. Nga dapat ara ka pirmi sa simbahan unsa man gatag kag tithe mao na ilaha. Oh, sapod na. Oh. At sa imong talents. So ang tithe time, is sinning man na dili man na. time nimo kuan pagpangalagad lagi daw na. No, Yung ilaha na. Nya lahi man akong pagpangalagad nako kay moalagad ko nimo, manilig ko nimo, matag ko nimo. Mao na nga pagkaon. mao na mamatag sila pamulong ang definition tanaw nimo kung unsang naa sa ila unsa pud ang naa sa atoa mo na pagtanaw. Gaigay nga na ba yan kung kung Yeah. ba yan ko nga. Pero ingon ako, mana naman, uy, grasya naman ni, uy. Kung bahin sa Oo, salvation. Adto jud kasi imong definition. Tapos i-compare pud ang ilaha kung unsa pud ang ilaha. Ipaano ko ron kung halimbawa bi ang isa ka tao na datnan siya nga sa iyang kaluwasan, naghigda na siya. Paano niya makapangang serbisyo? Oh. Wala na. Eh kung mahimo ang pagsimba sa Dios 24 hours na eh. Pati sa imong damgo. Eh kung unsa ang nasa imong nga mind. Mao man ang imong kalihukan, mao man ang imong ginatuohan. Oh, amo nang bantayan. Mao na nga be careful. Kay sisitan ra ba, deceiver ra ba na. Ako ang pag-ingon ng Murag- serbisyo sa Ginoo Pastor, paano mo siya gipanindigan nimo si Kristo sa imong kinabuhi nga makita sa imong kinabuhi? Oh, tama. Yan ang serbisyo yung Oh, pagtan-aw. look at the mirror. Hindi ikaw ang makita, kundi ang Ginoo si Jesus Christ jud. Kung To be like nagtrabaho Christ. ka, paano ba nimo gi-insecute nga nagtrabaho ka at the same time dala mo si Kristo sa imong kinabuhi? And that is service. Oo. Ibig sabihin, kung paano mo ba ginpakita nga si Kristo na apply sa imong kinabuhi? True truth pinagi sa kamatuoran. Oo. Bisa na malingki ka dito, kasulting kung kuan pa ang nakaila sa imo makasulting uy iba jud ka ba? Murag kung murag kuan ka na kanang biblical jud kamatuoran jud. Unless lang jud siguro pastor, naa jud siguro yung isa ka ing ani halimbawa kita no, dalaygon ang Ginoo.
daghan ta, halimbawa lang abot ang higayon ba, daghan ta ba? Siyempre, normal yun na. Kinahanglan yun na, yun malihok. Oo. Diba, normal man yun na siya. Ano? Kay spiritual gift mo. Oo. Nagka-function. So, may bala mo na nag-grow ka. Di ka kay balo kung sa imong spiritual gift. Kag ang point ana dinha ka mag-enjoy sa imong Christian life. Kay once sa wala pa nagka-mature, di pa kabalo kung sa imong spiritual gift. Kung sa pagkatao pa, gina-establish mo pa ang imuhang kaugalingon. Kay kung dili pa nag-mature, dili pa na siya kasugakod unsa iyang kalihukan. Di pa siya makasugakod. Gift, Di pa siya good. ka-manage. Di man good siya talent. Gift, good. Spiritual gift. Iya jud sa Ginoo. Kay ngano man, kay ang Dios kay balo as omniscience, all-knowing. Kay balo siya kung unsa ang angay para sa imo. Pas na karon, kung wala kay gift sa teaching, as teacher, murag di ka ma-enjoy sa pagtudlo. Pero kung sa exhortation, kumayaw ka, ma-enjoy ka sa Yun nga. sa pagpadasig. Kung hindi mo daw magamit ang imong gasa, hindi mo daw ma-enjoy. Hindi mo siya manamnaman yung kamaayon sa... hindi mo ma-enjoy yung Mao na nga, gamit mo. mao na nga kanang mga pastor, true ang professionalism nga type, dili na sila nag-enjoy sa ilang pastoral. Wala na, muna dili sila mudugay sa ilang simbahan. Kag dili sila pastor jud, kay dapat magstay long jud sila. Kung ilahang flock jud, magstay long. Patakaran mo po sa isa ka Di kay sulti. organization nila nga 3 years ra po. Di kay mao lang na pod ang ilang philosophy kay pag adto nila seminary 3 years lang. So ang ilang study hanggang 3 years lang. Bali na po Magsobra na, wala na sila ikasarang. Walang puwente na. Okay. So, dinita karon human hapit na day. Sige lang, kaysa sunod. Bisan paggamay na lang bilin. Sige, padayon ng tagyap ng keeping on. Sige, diri sa ta mag-in sa ato nga pagtuon. Pero kung naapay padayon pa nga question o sa clarification, padayon na ta sa gihapon. So, let's pray. Sa iba man, salamat kayo sa igang ginatang ni mo sa mga keeping on to be like Christ. Mas pagpadayon Ginoo nga be stable, steadfast sa imo mga pagtulunan, always yielding to God Holy Spirit. Salamat sa teaching ministry kang confirmation God Holy Spirit, putting on the putting of the old man, putting on the new man. Salamat kayo sa mga pagtulunan kag sumungin sa spiritual pagsabot sa imong mga pulong, spiritual understanding. Katanan sa imong grasya ginanap ng ipasalamatan, tanan sa imong salig. In Jesus name, amen.